Hoy bata, ilayo mo ngayong kalawangin mong wheelchair dito sa tapat ng talyer ko. Baka madumihan pa ang kalsada. Sigaw ng isang lalaking may suot na apron. Habang nililingon ng mga tao ang batang gusgusin at amoy langis. Halos lahat ay takot o nandidiri sa kanya. Isang batang hindi nagsasalita, palagi marumi at tila walang pamilya. Pero si Joel, isang batang mekaniko, ang tanging nagpakain at nag-aruga sa kanya sa kabila ng panlalait ng iba. Isang umaga, habang naglalampaso si Joel ng sahig ng talyer, napatigil siya. 5 magagarang limousines ang huminto. Bumaba ang mga presidential guards. "We're here to pick up the young master." Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kabanata 1, ang teenager na mekaniko. Sa bayan ng Tanglaw, isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon, namumuhay ang binatilyong si Joel de la Cruz. Sa edad na 16, sanay na siyang mamuhay ng mag-isa. Ulila na siya mula pagkabata at inampon ng kanyang ninong Tonyo, ang may-ari ng lumang talyer sa mga kanto ng palengke. Hindi marangya ang kanilang pamumuhay. Isang maliit na kwarto sa likod ng talyer ang kanyang tinutuluyan. At ang sahog sa kanin ay kadalasang sardinas o instant noodles. Ngunit para kay Joel, sapat na iyon basta't may trabaho, may silong at may dignidad. Mahilig si Joel sa makina. Bata pa lang siya ay naaaliw na siya sa mga tunog ng mga tornilyo, sa amoy ng langis at sa ritmo ng tambutso. Tinuruan siya ni Ninong Tonyo kung paano mag-ayos ng tricycle, motorsiklo at kahit na minsan ay mga lumang kotse. Matatas ang kamay niya sa ilalim ng hood at kahit hindi nakapagtapos ng high school, pinagkakatiwalaan na siya ng mga motorista sa paligid. Isang Sabado ng umaga, abala si Joel sa pagwawalis ng paligid ng talyer. Ang alikabok at ang langis ay natural ng parte ng tanawin. Habang binubura niya ang mga bakas ng gulong sa semento, napatingin siya sa kalsada malapit sa waiting shed. May gumalaw. May aninong dahan-dahang papalapit. Isang batang lalaking gusgusin. Nakasakay sa lumang wheelchair na halos wasak na. Marumi ang kanyang kasuotan. May mansa ng putik at tila ilang araw nang hindi naliligo. Ang kanyang mga paa ay lantad na payat at parang hindi gumagalaw. Ang mukha niya ay natatakpan ng uling at langis. Ngunit ang mga mata niya ay malalim, parang may kinukubling kwento. "Hoy bata!" sigaw ng isang lalaking dumaan. "Ilayo mo ngayong kalawangin mong wheelchair dito sa tapat ng talyer ko. Baka madumihan pa ang kalsada." Maraming lumingon. Ang iba'y nagkunwaring hindi nakakakita. Ang ilan na may umiling. "Sayang batang yan, no?" bulong ng isa. "Siguradong palaboy, baka anak ng adik." Ngunit si Joel, hindi nakaalis ang tingin sa bata. Sa halip na takot o pagdududa, awa at pag-aalala ang bumalot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit, iniwan ang walis sa gilid. "Uy tol, ayos ka lang ba?" tanong niya habang lumuluhod sa harap ng bata. Hindi sumagot ang bata. Nangangatog ito sa lamig at bahagyang yumuko. Halos hindi mo marinig ang hininga nito. Napansin ni Joel na nangitim ang mga kuko. May sugat sa siko at may tuyong dugo sa labi. "Gutom ka na ba?" tanong ni Joel na halos pabulong. "May tinapay ako sa loob, gusto mo?" Walang tugon. Ngunit sa bahagyang pagangat ng ulo ng bata, nakita ni Joel ang pagkinang ng luha sa kanyang maruming pisngi. "Halika, dito ka muna. Hindi bali nang mapagalitan ako ng ninong," ani ni Joel. Itinulak niya ang wheelchair. Maingay, kalawangin, at mukhang sasabog sa kalumaan. Papasok sa likod ng talyer, ang mga mekaniko at tambay sa paligid ay napapailing. "Joel, ano na naman yan?" sigaw ni Mang Tonyo habang nakapamewang. "Wala na nga tayong budget sa sarili natin, kukuha ka pa ng palamunin." "Pasensya na po, Ninong. Sandali lang. Mukhang kailangan niya po ang tulong," sagot ni Joel. Hindi matinag. Pinakain niya ng pandesal na may palaman na palamang margarine ang bata.
Hinain niya rin ng isang sabaw mula sa natirang mami nila kagabi. Dahan-dahan kinain ito ng bata. Nanginginig pa rin. Ngunit nararamdaman ni Joel na may tiwala na itong unti-unting nabubuo. Pagkatapos kumain, binuhat ni Joel ang bata at iniligpit ang sira-sirang wheelchair. Pinagpahinga niya ito sa lumang folding bed sa barracks. Nilinis niya ang katawan, pinunasan ng basang bimpo at binihisan ng lumang t-shirt at shorts. Mukhang kasing edad mo lang ang t-shirt na yan ah. Natatawang biro niya habang inaayos ang kumot. Wala pa ring imik ang bata. Ngunit bago ito makatulog, inabot niya ang kamay ni Joel at mahigpit na hinawakan. Para kay Joel, sapat na ang hawak na iyon. Parang sinasabi ng bata na, "Salamat." At sa gabing iyon, habang ang buong tanglaw ay natutulog na, nakatitig si Joel sa kisame ng kanyang kwarto. Isang tanong ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Sino kaya ang batang ito? At higit sa lahat, bakit tila parang walang naghahanap sa kanya? Kabanata 2. Ang batang walang pangalan. Kinabukasan, maagang nagising si Joel. Tila hindi siya mapakali buong gabi. Habang tinitimpla niya ang mainit na 3-in-1 coffee at ininit ang pandesal na may palamang mantikilya at asukal, sumulyap siya sa natutulog pa ring bata. Tahimik itong nakaayos sa luma nilang folding bed. Balot sa kumot at may bahagyang ngiti sa labi. Para bang sa kauna-unahang pagkakataon, natulog ito na walang takot. Lumapit si Joel at dahan-dahang ginising ang bata. "Tol, gising na. Kain tayo." Dumilat ang bata. Malalim ang mata. Ngunit may kaunting liwanag sa ngayon. Umupo ito ng dahan-dahan, bakas pa rin ang pagod sa katawan. "Anong pangalan mo?" Tanong ni Joel habang iniabot ang tinapay. Tinitingnan lang siya ng bata. Tila sinusubukang intindihin ang tanong, ngunit hindi makabuo ng sagot. Pinilit ni Joel muli sa mahinahong tinig. "May pangalan ka ba? Pwede mo bang sabihin sa akin?" Umiling ang bata. Bumuntong hininga si Joel. Wala itong pangalan. O baka hindi lang nito matandaan. O marahil hindi talaga ito nagsasalita. Habang kumakain sila, napansin ni Joel na nanginginig ang bata. Bukod sa gutom, tila may lagnat din. Agad siyang kumuha ng basang bimpo at pinunasan ng noo. "Mukhang nilalagnat ka, tol. Kailangan mo ng pahinga." Maya-maya'y dumating si Ninong Tonyo. Dala ang bagong order ng langis. Napatingin nito sa eksena. Si Joel, nililinisan ng isang batang marumi. Walang salita at mukhang palaboy. "Joel, seryoso ka bang ikaw nang bahala dyan?" Tanong ni Ninong Tonyo, bahagyang iritado. "Alam mo namang sagad na rin ang budget dito ah." "Alam ko po, Ninong, pero baka po pansamantala lang. Wala naman siyang ibang mapupuntahan. Hindi po siya nagsasalita, baka na-trauma o..." "Baka anak ng magnanakaw. Baka damay ka pa riyan." Singit ni Mang Brando, isa sa matandang mekaniko na palaging nagrereklamo sa paligid. Ngunit sa halip na matakot o umatras, tumindig si Joel. "Wala po akong pakialam kung saan siya galing. Ang importante, kailangan niya ng tulong ko ngayon. At kung ako lang ang meron siya, hindi ko siya pababayaan." Tahimik si Ninong Tonyo. Maya-maya, umiling ito at ngumiti ng marahan. "Hi Joel, anak. Pusong mamon ka talaga. Bahala ka na sa kanya. Pero wag mong kalimutang magtrabaho ha." "Opo, Ninong, salamat po," sagot ni Joel. Bakas sa muka ang pasasalamat. Kinahapunan, habang nagpupunas si Joel ng sasakyan, sumulyap siya sa bata na nakaupo sa gilid ng barracks. Tahimik ito. Pinagmamasdan lang siya habang nagtatrabaho. Parang gusto nitong lumapit pero hindi makagalaw. Lumapit si Joel at ngumiti. "Gusto mo bang dito ka sa tabi ko? Safe dito. Huwag kang matakot." Muling hindi sumagot ang bata, pero tumango ito ng bahagya. Iniikot ni Joel ang wheelchair palapit sa lilim sa sasakyan at sinimulang turuan ng bata kung paano gumana ang makina. "Dito pumapasok ang langis, dito umiinit ang spark plug. Parang puso ng makina to.
Paliwanag ni Joel sabay ngiti. Ikaw, may puso ka rin. Kaya mo rin gumana ulit. Habang binibigkas ni Joel ang mga salitang iyon, napansin niyang may pumapatak na luha mula sa mata ng bata. Agad siyang lumapit at pinunasan nito. Okay lang yan, tol. Hindi mo kailangan magsalita kung ayaw mo pa. Basta nandito lang ako, ha? Palagi. Bulong niya. Kinagabihan, habang nakahiga na silang dalawa sa barracks, tinanong ulit ni Joel. Kung ayaw mo sabihin ang pangalan mo, pwede ba kitang bigyan ng bago? Kahit pansamantala lang. Tumingin sa kanya ang bata. Tila may interes ito. Bagamat hindi makapagsalita. Malapit na ang Pasko, sabi ni Joel. Kaya pwede bang tawagin kitang Noel? Para maalala natin yung araw na dumating ka dito. Ito ang araw na binago mo rin ang buhay ko. Hindi sumagot si Noel. Ngunit marahang tinapik ang braso ni Joel. Sa simpleng galaw na iyon, ramdam niyang tinanggap siya ng bata. Simula noon, naging si Noel ang pangalan ng batang hindi nagsasalita. Walang alaala at walang pamilya. Araw-araw, ginagampanan ni Joel ang pagiging kuya, tagapag-alaga at tagapagtanggol. Ginagapang niya ang kaunting pera para makabili ng gatas, gamot at pagkain. Kung minsan, isang pandesal lang ang laman ng bulsa ni Joel at kahit siya gutom, ibinibigay niya iyon kay Noel. Busog na ako, tol. Sinungaling niyang sinasabi habang kumakalamang sikmura. At isang gabi, habang tahimik silang kumakain ng kanilang lamig at tuyong ulam, biglang nagsalita si Noel. Paungol, mahina, halos pabulong. Kuya. Nabitawan ni Joel ang kutsara. Napatitig siya sa bata. Anong sabi mo, tol? Tanong niya. Nanginginig. Kuya Joel? Tumulo ang luha sa mata ni Joel. Para siyang binuhusan ng init sa gitna ng malamig na gabi. Hindi siya makapaniwala na narinig niya mula iyon kay Noel. Lumapit siya at niyakap ang bata. Narinig ko yun, tol. Narinig ko. Salamat. Salamat. Mula sa araw na iyon, naging mas malapit sila sa isa't isa. Si Joel, na dating sanay sa katahimikan ng makina, ay ngayon natuturing pakinggan ng mas tahimik na wika ng puso, ang wika ng pag-unawa, ng pagmamahal at ng pag-asa. Kabanata 3. Mga peklat ng nakaraan. Habang lumilipas sa mga araw, patuloy ang pag-alaga ni Joel kay Noel. Lalo silang naging malapit sa isa't isa, tila tunay na magkapatid. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tahimik na pagtuturo ni Joel, may mga bagay siyang unti-unting napapansin kay Noel. Mga palatandaan ng isang nakaraan na puno ng sakit. Isang hapon, habang pinaliliguan niya si Noel sa gilid ng talyer, gamit ang balde tabo, napansin niya ang mga hindi pangkaraniwang marka sa katawan ng bata. Sa hita, likod at braso, may mga luma at sariwang peklat. Ilan ay tila paso. Ang iba'y mukhang latay o sugat na hindi maayos na gumaling. Napapitlag si Joel sa halos mabitawan ng tabo. Noel, bulong niya. Sabay dahan-dahang hinagod ang likod ng bata gamit ang bimpo. Sinong gumawa nito sa'yo? Hindi umimik si Noel. Napayuko lamang ito at tila biglang nanginig sa lamig. O baka sa takot. Pilit ni Joel ang ngiti kaya kahit nanikip ang dibdib. Okay lang, hindi mo kailangan magsalita kung hindi mo kaya. Pagkatapos ng paliligo, pinahiran niya ng antibiotic ointment ang mga sugat ni Noel at binihisan. Palatandaan ng pagkakakilanlan ng bata. Walang ID, walang papel, ni kahit anong gamit. Isa lang ang napansin niyang consistent sa kilos nito. Tuwing may nakikitang uniformadong tanod, pulis, o kahit simpleng gwardiya sa kanto, parang may biglang takot sa mata nito. Minsan, habang inaayos ni Joel ang isang tricycle sa tapat ng talyer, inisip niyang dalhin si Noel sa barangay hall para sana matulungan silang magkahanap ng kaanak. Ngunit, bago pa man sila makatawid sa kalsada, nahagip ni Noel ang dalawang tanod na nakabarong. Bigla siyang namutla. Kumapit sa kamay ni Joel at bumulong.
Wag, kuya. Ayoko dyan. Nanlaki ang mata ni Noel. Nanginginig ang buong katawan. Parang muling bumalik sa alaala nito ang isang bagay na malupit. Hinila siya ni Joel palayo at inupo sa tabi ng puno sa harap ng talyer. Tama na, Noel. Hindi kita pipilitin. Ayoko rin namang matakot ka ulit. Aniya habang hinahaplos ang likod nito. Doon niya tuluyan na pagtanto na baka may mas malalim na pang trauma si Noel sa mga awtoridad. Baka hindi lang basta nawala ito. Baka may tinakbuhan. Dahil wala silang sapat na pera para ipatingin sa psychologist, ginamit na lang ni Joel ang kanyang tiyaga. Araw-araw niyang kinakausap si Noel sa paraang hindi ito matatakot. Ginagawa niyang biro ang mga bagay, minsan ginagamit pa niya ang mga parte ng makina para turuan. "O, ito ha," sabi niya habang tinuturo ang spark plug. "Ito ang utak ng makina. Pag ito sira, walang sindi. Parang puso natin. Pag masyado tayo nasaktan, minsan ayaw na muling magtiwala." Ipinakilala rin ni Joel si Noel sa ilang mga kasamahan sa talyer. Si Mang Tonyo, na medyo suplado nung una, ay unti-unting natutong tanggapin ang presensya ng bata. Si Mang Brando, ang dating laging bumubulong ng palamunin, ay napapatawa na ngayon sa mga panggagaya ni Noel sa tono niya. "Hoy, Joel!" sigaw ni Mang Tonyo isang araw. "Ang bata mo ginagaya ko oh!" Kasi po, Ninong, kayo po ang idol niya." Biro ni Joel. Napangiti si Noel. Sa mga ganitong sandali, nararamdaman ni Joel na unti-unti nang nabubura ang bakas na lungkot sa mata ng bata. Tuwing gabi, si Joel pa rin ang nagsisilbing tagapagturo, tagapagsalo ng kwento at tagapag-aruga. Wala mang malinaw na sagot sa kung saan galing si Noel o kung sino man ang sumugat sa kanya. Isa lang ang sigurado ni Joel, hindi niya hayaang bumalik pa si Noel sa madilim na nakaraan na iyon. Tila isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagdala kay Noel sa kanyang harapan. Pero ngayon, hindi na ito basta batang lansangan na nakasakay sa sirasirang wheelchair. Para kay Joel, kapatid niya ito, anak sa puso. At kung kinakailangan igapang niya ang buhay nila pareho, gagawin niya. "Hindi mo kailangan takasan na nakaraan, tol," bulong ni Joel habang tinatakpan ng kumot si Noel sa barracks. "Basta ako, nandito lang palagi." Sa labas, tahimik ang gabi, ngunit sa barracks ng lumang talyer, may 2 pusong sugatan na unti-unting naghihilom sa katahimikan, sa pagmamalasakit at sa pagkakaibigang walang hihinging kapalit. Kabanata 4. Mga mapanghusgang mata. Sa kabila ng tahimik na buhay sa talyer, hindi pa rin naiwasan ni Joel at Noel ang masakit na panghuhusga ng lipunan. Sa bawat araw na lumipas, kasabay ng pagbubukas ng talyer, binubuksan din nila ang pinto sa panibagong hanay ng mapanuring tingin, bulungan at maling akala ng mga taong hindi lubos ang pag-unawa. Yan na naman yung bata sa wheelchair. Hindi ba yan yung pinulot lang ni Joel? Baka anak ng ate ko, kriminal yan. Akalain mo kinupkop pa wala na nga yung kinabukasan. Ang kapal ng muka. Sa dami ng problema ni Joel, nagdagdag pa ng pabigat. Paulit-ulit. Parang sirang plaka na hindi mapatigil. Pero sa kabila ng lahat, hindi nagpadaig si Joel. Sinalubong niya ang bawat panghuhusga ng katahimikan. Hindi siya nakipagtalo. Ngunit ramdam ang paninindigan sa kanyang mga kilos na hindi niya kailanman pababayaan si Noel. Isang gabi, habang sabay silang kumakain ng kanin at tuyo, napansin ni Joel na sobrang tahimik si Noel. Tahimik itong ngumunguya at tila may laman ang iniisip. Nilingon ni Joel ang kanyang plato. Isang pirasong itlog at kanin lamang ang laman nito. Pero ang kay Noel, halos puno pa. "Noel, bakit di mo inubos?" tanong niya. "Kuya Joel, busog ka na ba talaga?" tanong ni Noel habang tinitingnan ng ulam. "Oo naman, kanina pa nga ako kumain sagot ni Joel. Nakangiti.
Napayoko si Noel. Kuya, ako rin. Marunong na magsinungaling dati pero ngayon, ayokong gawin sa'yo. Natigilan si Joel. Napatingin siya sa ulam niya. Nilipat niya halos lahat ng ulam kay Noel. Kanin lang natira sa kanya. Birthday ko yata ngayon? Biglang sabi ni Noel, halos pabulong. Hindi ko maalala kung totoo pero parang may pakiramdam ako. Baka ito yung araw. Tumigil si Joel sa pagkain sa loob ng ilang segundo para lumambot ang buong paligid. Minsan lang sa buhay niyang marinig ang ganong hiling. Simpleng pangungusap pero punong-puno ng sugat at pag-asa. Ganun ba, tol? Sabay kuha ni Joel na nakatabing biskwit sa isang lumang garapon. Abay, dapat may handa tayo. Inalabas niya ang isang maliit na kandila mula sa drawer. Yung karaniwang ginagamit sa brownout. Nilagay niya ito sa ibabaw ng biskwit at sinindihan gamit ang lighter. Happy birthday, Noel! Nakangiting sabi ni Joel. Make a wish! Tumingin si Noel sa kandila. Ilang segundo siyang tahimik. Pinikit ang mata. Pagkatapos, hinipan ang apoy. Anong hiniling mo? Tanong ni Joel. Na sana hindi ka mawala, kuya. Sagot ni Noel. Sa labas ng barracks, tila may mga taong dumadaan at nakasilip. Narinig nilang nagtatawanan. Birthday ng pulubi? Biskwit lang? Ay, talaga namang anong klaseng buhay yan. Kinabukasan sa harap ng talyer, may isang matandang babae ang lumapit. Kilala ito ni Joel bilang si Aling Marites, puno ng mga tsismosa sa barangay. Ano bang iniisip mo, Joel? Aalagaan mong parang tunay mong kapatid ang batang yan tapos ganyan lang ang kaya mo ipakain? Baka mamaya multuhin ka pa niyan. Sabay tawa. Hindi sumagot si Joel. Sa halip, lumapit siya kay Noel na nasa gilid at tinulungan maglinis ng piyesa. Inakbayan niya ito at ngumiti. Wala kang dapat ikahiya, tol. Aniya, wala siyang alam sa tunay na pagmamahal. Sa tuwing may sinasabi ang iba, si Noel ay tahimik lang. Ngunit sa kanyang puso, bawat pagtinig ni Joel sa kanya ay parang binubuo ang pagkatao niya. Sa simpleng Kuya Joel, nararamdaman niyang may halaga siya, na may taong handang ipaglaban siya sa mundo. Isang araw, habang sinasanay ni Joel si Noel sa paggamit ng walker, napakapit ang bata ng matagal. Pawis na pawis, nanginginig, ngunit pinilit niyang tumayo. Unti-unti, napasulyap siya kay Joel at biglang binitawan ng walker. Tumayo na walang alalay ng ilang segundo. Kuya Joel, tingnan mo. Napapalakpak si Joel. Tol, tumatayo ka. Ang galing mo. Umiyak si Noel. Hindi sa sakit, kundi sa tuwa. Para sa kanya, hindi lang iyon hakbang. Isa iyong tagumpay. Laban sa lahat ng panlalait, sa lahat ng sugat, at sa lahat ng mga mapanghusgang mata. Kinabukasan, inihanda ni Joel ang isang simpleng sorpresa. Ginupit niya mula sa lumang kahon ang kartonina at isinulat, "Congrats, Noel!" at idinikit sa dingding ng talyer. Nagulat ang ibang mekaniko, pero napangiti rin. Isa-isang lumapit ang ilan sa kanila. Nagbigay ng high five at nagsabing, "Ayos ka, bata." Hindi na lamang sila dalawa ngayon sa laban. Dahan-dahan nagbabago ang tingin ng mga tao kay Noel. Mula sa pagiging batang gusgusin sa wheelchair, unti-unti siyang nagiging simbolo ng pag-asa, ng muling pagbangon. At sa puso ni Joel, may nabubuong pangarap. Tol, aniya, darating ang araw. Hindi ka nila titingnan dahil sa itsura mo kundi dahil sa tapang mo. At si Noel, tahimik na tumango. Sa ilalim ng init ng araw, sa gitna ng kalawang at langis ng talyer, dalawang nilalang ang patuloy na bumubuo ng isang kwento. Kwentong hindi hinuhusgahan sa simula, kundi sa tapang na ipagpatuloy ang laban. Kabanata 5. Liham at larawan. Mainit ang sikat ng araw sa bayan ng Tanglaw. Nang abutin ni Joel ang lumang screwdriver
para kumpunihin ang isang tricycle. Sa tabi ng talyer, si Noel ay abala sa pag-aayos ng mga gamit sa kahon habang nakasakay sa kanyang luma at kalawangin pa ring wheelchair. Mahigit 1 buwan nang lumipas mula nang siya ay una nilang makita. At sa araw-araw na lumipas, unti-unting bumabalik ang buhay sa mga mata ni Noel. "Kuya Joel," tawag ni Noel habang may inaabot mula sa ilalim ng wheelchair. "Parang may papel dito." Lumapit si Joel at tinulungan itong bunutin na nakasingit sa pagitan ng upuan at gulungan ng gulong. Isang lumang sobre. Kulay sepia na sa tagal. Medyo naninilaw at naibahid ng dumi. May nakasulat na pangalang halos nabura na sa tagal ng panahon. "Baka mahalaga ito," bulong ni Joel. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito, may isang sulat na nakasulat sa wikang Ingles at isang lumang larawan. Malabo, ngunit malinaw pa rin ang figura ng isang batang lalaki sa gitna ng mag-asawang nakabarong at terno. Napakunot ang noo ni Joel. Kinuha niya ang larawan. Pinunasan ng marahan gamit ang kanyang panyo. Sa likod ng retrato, may nakasulat, "To our brave son Noel Salvador, no matter where you are, we will love you. Mom and Dad." Halos malaglag ang hawak ni Joel. Tumingin siya kay Noel na nakatitig rin sa larawan. "Ikaw ba to, Noel? Ikaw to?" Tahimik si Noel. Para bang hindi niya lubos maintindihan ang kanyang nararamdaman. Tinitigan niya ang larawan. Hinaplos ang daliri at bumulong. "Hindi ko sila maalala." Napaupo si Joel sa tabi niya. Pinagmasdan ng sulat at marahang binasa. Nabanggit sa liham na ang bata ay anak ng isang diplomat family. Mga kilalang tao na kasalukuyan nasa ibang bansa para sa misyon. Naputol ang koneksyon sa bata matapos ang isang trahedya. Habang nasa biyahe sila sa probinsya, sinabing nawawala ito matapos ang isang aksidente at hinihinalang kinupkop o kinuha ng ibang tao. Tumigil si Joel sa pagbabasa. Hindi na niya kayang ituloy. "Noel, mayaman ka pala. Galing ka sa pamilyang may pangalan." Bulong niya habang nanginginig ang kamay. "Ano pong ibig sabihin nun, kuya?" Inosenteng tanong ng bata. Ipinakita ni Joel ang larawan. "Noel Salvador, ikaw pala yan. Anak ka ng mga diplomat. Baka nga may naghahanap na sa'yo ngayon." Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Joel ng isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Pero ayaw niyang aminin. Takot. Takot na baka isang araw, kunin sa kanya si Noel. Takot na baka ang lahat ng pinagsamahan nila ay magiging alaala na lamang. Pero pinilit niyang ngumiti. "Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito sa ngayon, tol. Pero isang bagay ang sigurado ako. Mahal ka nila." Tahimik si Noel. Hawak pa rin ang larawan. Napayuko ito at tumulo ang luha. "Pero kuya, bakit wala sila ngayon? Bakit hindi nila ako hinahanap?" Yumuko si Joel at inakbayan ng bata. "Siguro hinahanap ka nila, pero mahirap lang ang sitwasyon. Ang mahalaga, andito ka ngayon at habang wala pa sila, ako muna ang pamilya mo, okay?" Tumango si Noel kahit puno ng luha ang mga mata. Kinagabihan, habang pinapainit ni Joel ang sabaw sa isang lumang kalan, binalikan niya ang larawan. Sa isip niya, nagdudumilim ang damdamin. Alam niyang darating ang araw na may hahabol sa batang ito. Lalo't ngayon ay may ebidensya na kung sino siya. Pero mas nangingibabaw sa kanya ang kagustuhang protektahan si Noel, ang bata na tinuring na niyang kapatid, anak at kaibigan. Kinabukasan, hindi na niya sinama si Noel sa talyer. "Tol, dito ka muna sa barracks ha. Magpahinga ka. Tatapusin ko lang ang trabaho ko kana Mang Isko." Habang nag-aayos si Joel ng makina, nilapitan siya ni Mang Brando. "Oy Joel, may balita ako. May bagong convoy daw ng mga diplomat ang parating mula sa Maynila.
Baka dadaan sa Tanglaw. Napapahanap to sila ng nawawalang young master. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Joel. Saan mo nakuha yung balita? Yung pinsan ko sa munisipyo may narinig. May mga tumawag daw sa barangay. Nanghihingi ng tulong kung may batang lalaki, baldado, nasa wheelchair at may trauma. Sabi ko parang may kilala akong ganun. Napapitlag si Joel. Pilit niyang pinanatiling kalmado ang muka. Baka lang yan. Marami namang ganyang kaso. Palusot niya. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito coincidence. Tiyak, hinahanap na si Noel. At sa gabing iyon, habang nakahiga sa barak si Joel, hindi siya makatulog. Hawak-hawak niya ang larawan ni Noel at ang liham. Pinakbasdan niya ang bata. Himbing sa pagtulog. Tila walang kaalam-alam na malapit ang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Tol, bulong ni Joel sa kawalan. Handa ka na bang malaman ng totoo? At habang tulog si Noel, sa labas ng kanilang simpleng silungan, dahan-dahan lumalamig ang hangin. Parang senyales na paparating na unos na magbabago ang kapalaran nilang dalawa. Kabanata 6. Masakit na paghiwalay. Maagang dumating si Joel sa talyer. Bit-bit ang bumigat na dibdib. Hindi siya nakatulog na maayos matapos ang gabing nadiskubre nila ang liham at larawan ni Noel. Sa bawat tingin niya sa bata, lalong tumitibay ang kutob niya. Ang mundong ginagalawan nila ay magbabago na. Bago pa man sila makapagsimula sa mga gawaing pangkaraniwan, isang hindi inaasahang eksena ang bumungad sa kanilang kalsada. 5 magagara at makikinis na limousine ang sunod-sunod na huminto sa tapat ng talyer. Napalingon ang buong kalye. Tumigil sa paglalakad ang mga mamimili at ang mga tambay sa tindahan ay nagsimulang magbulong-bulungan. Anong meron? Baka artista yan. Hindi, parang panggaling gobyerno. Isa-isang bumaba ang mga nakaitim na uniforme. Pawang mukhang presidential guards. Mula sa sasakyan, isang babaeng elegante ang kilos. May hawak na brown envelope at tablet. Ang lumapit kay Joel. Good morning. Kayo po ba si Joel de la Cruz? Opo. Sagot niya. Naguguluhan. Ako po si Attorney Vera Lim, representative ng Salvador family. Hinahanap po namin ang young master. Si Noel Salvador. May impormasyon kaming natanggap na maaaring siya ang batang inaalagaan niyo. Biglang sumikip ang dibdib ni Joel. Kahit alam na niya sa puso niya na darating ang araw na ito. Iba pa rin pala ang pakiramdam kapag narito na sandali. Nasa loob po siya sandali. Mahinang sagot niya. Sabay lakad patungo sa barracks. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya si Noel na nakaupo sa gilid ng kama. Naglilinis ng laruan, nagawa sa tansan. Wala siyang kamalay-malay sa mga kaganapan sa labas. Tol, may mga taong dumating. Sabi nila kilala ka raw nila. Napatingin si Noel. Kita sa mukha niya ang pagkabahala. Sino sila kuya? Mga tauhan daw ng pamilya mo. Yung totoong pamilya mo, Noel. Hinahanap ka raw nila. May dalang larawan. Kapareho na nakita natin. Biglang namutla si Noel. Hindi ko sila kilala. Alam ko, hindi mo pa sila naaalala. Pero baka totoo yung sinasabi nila. Noel Salvador raw ang tunay mong pangalan. Anak ka ng diplomat. Matagal kang hinahanap ng mga tauhan. Dahan-dahan lumapit si Joel at lumuhod sa harap ng bata. Noel, hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Pero gusto kong malaman mo na ano man ang totoo, mahalaga ka sa akin. At kung totoo kang pamilya mo sila, baka mas matutulungan ka nila. Baka mas matulungan kang lubos na gumaling. Pero kuya, ayoko sa kanila. Hindi ko sila kilala. Ayoko umalis dito. Bumuntong hininga si Joel. Hinawakan niya ang 2 kamay ni Noel. Hindi kita pipilitin, tol, pero kailangan nating harapin to.
Ayokong itago ka. Gusto kong malaman mo kung sino ka talaga. Maya-maya, pumasok si Attorney Lim. Maingat at mahinahon ng kilos. Hello Noel, ako si Tita Vera. Kaibigan ako ng mami at daddy mo. Matagal ka na naming hinahanap. Tahimik si Noel. Napakapit sa braso ni Joel. May gusto lang kaming ipakita. Sabay abot ng larawan. Isang family photo ng mag-asawa at batang hawig na hawig kay Noel. Ito ka Noel, ikaw ang anak nila. Nawala ka noong may nangyari sa probinsya. Simula noon, hindi ka na matagpuan. Dahil may nangyari din sa kanila. Tumulo ang luha ni Noel. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Hindi niya maalaala ang mga tao sa larawan. Pero sa kaibuturan ng puso niya, parang may pamilyar na pakiramdam. Bakit ngayon niyo lang ako hinanap? Mahinang tanong niya. Matagal ka na naming hinahanap pero mahirap ang naging sitwasyon. Nagpalipat-lipat ka raw ng lugar at walang sapat na impormasyon. Pero ngayon, natuntun ka namin. Salamat kay Kuya Joel. Nilingon ni Noel si Joel. Nanginginig ang kamay niyang hawak sa braso nito. Kuya, kung totoo nga, mawawala ka ba sa akin? Napapikit si Joel. Pilit nilulunok ang buhol sa lalamunan. Tol, hindi kita iiwan kahit saan. Kahit saan ka pumunta, parte na kita. Tumango si Noel. Nangingilid ang luha. Gusto lang naming imbitahan si Noel na sumama sa amin pansamantala para masuri siya ng doktor at makita ang kanyang pamilya. Alok na Attorney Vera. Hindi naman siya pipilitin pero sana ipapayagan niyo siya kahit isang araw lang, Mr. De La Cruz. Napatitig si Joel kay Noel. Tol, ikaw ang magdesisyon. Hindi kita pipilitin pero kung ako ang tatanungin mo, hindi pa tapos ang sagot pero alam na ng lahat. Malapit na ang sandali ng matinding pasya. Sa labas, andun pa rin ang convoy. Tahimik, nag-aabang. At sa puso ni Joel, alam niyang kahit anong piliin ni Noel, hindi na magiging katulad ng dati ang buhay nilang dalawa. Kabanata 7 ay nakakaiyak na paghiwalay. Ang buong gabi ay naging tahimik sa talyer. Walang kalampag na bakal, walang ikot ng wrench, at wala ring tawa ni Noel habang ginagaya ang mga mekaniko. Sa halip, ang tanging maririnig ay ang huni ng kuliglig at ang mahihinang buntong hininga ni Joel habang nakaupo sa harap ng barracks. Pinagmamasdan si Noel na tahimik na naglalaro sa sulok gamit ang laruan nilang gawa sa tansan. Alam nilang parehong darating ang mga araw at umaga na magbabago ang lahat. Pagputok ng araw, maaga pa lamang ay muling bumalik ang convoy ng Salvador family. Sa pagkakataong ito, mas marami ang kasama. Isang guro, 2 nurse, isang doktor. Nakatayo sa harap si Attorney Vera. Nakangiting ngunit bakas ang pagkaalalang ayaw pa ring sumama ng bata. Lumapit si Joel kay Noel. Pitpit niya ang backpack ng bata. Nilagyan niya ito ng ilang damit, gamit, laruan at isang sulat na isinulat niya buong gabi. Noel? Malumanay niyang sabi habang lumuluhod sa harap ng bata. Ito na ang araw. Tahimik si Noel. Hawak niya ang laruan. Nanginginig ang kamay at tila hindi makahinga. Kuya, hindi ko kayang iwan ka. Umupo si Joel sa tabi niya. Tol, alam kong mahirap pero kailangan mo itong subukan. Para sa'yo to, para gumaling ka, para makilala mo kung sino ka talaga. Pero ikaw ang pamilya ko, kuya. Bulong ni Joel habang nagsisimulang tumulo ang luha. Ikaw ang mundo ko. Hindi na napigilan ni Joel ang sarili. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Ikaw rin ang mundo ko, Noel, pero hindi ibig sabihin na ang paglayo ay paglimot. Lagi ako nandito. Kahit hindi mo ako nakikita, kasama mo pa rin ako. Maya-maya,
lumapit na ang isang staff ng Salvador family. Dala ang bagong wheelchair. Pinagmasdan nito ni Noel. Makintab, moderno, may strap at headrest. Malayo sa kalawangin at nanginginig niyang lumang wheelchair. Ready na po ba siya, Sir Joel? Tanong ni Attorney Vera. Pumuntong hininga si Joel. Tumango. Nilapitan niya si Noel at itinayo ito dahan-dahan. Tol, sandali lang. Akay kita. Nang maikabit na siya sa bagong wheelchair, saka lang humagulgol ang bata. Ayoko, kuya. Kuya Joel, ayoko sa mama. Huwag mo akong pabayaan. Tol, para sa'yo to. Nanginginig ang boses ni Joel para makapagsimula ka ng bagong buhay. No, hindi ko kailangan ng yaman. Ikaw ang gusto ko. Habang umiiyak, pilit kumakawala si Noel mula sa pagkakastrap. Nagpumiglas siya. Sinubukang bumaba ng wheelchair, sabay kapit kay Joel. Kuya Joel, huwag. Ayoko dito. Dito lang ako. Yumuko si Joel at niyakap si Noel ng mahigpit. Sa gitna ng mga tao, sa harap ng buong bayan, bumagsak ang luha ni Joel. Wala siyang pakialam sa tingin ng iba. Patawad, Noel. Hikbi niya. Kung pwede lang, hindi kita pakakawalan pero gusto ko makuha mo ang buhay na karapat-dapat sa'yo. Hindi yung buhay na kapos, hindi yung puro hirap. Kahit masakit sa akin, pipiliin kong ilaban ka. Kahit mawala ka sa akin. Hinila ng staff si Noel. Paulit-ulit itong sumigaw. Kuya, wag mo akong iwan. Napahiga si Noel habang pilit hinahatak. Ang kamay ay nakadukot sa ere. Patuloy ang pag-iyak. Si Joel, paluhod na naiwan sa harap ng barracks. Hawak ang laruan ni Noel, ang tansang ginawang kotse. Basag na ang isang gulong. Ang buong bayan ay tahimik. Wala nang bulungan. Wala nang mapanghusgang mata. Lahat ay saksi sa isang masakit na pamamaalam sa bagitan ng dalawang pusong natagpuang muli sa gitna ng dumi at langis ng buhay. Nang tuluyang makasakay si Noel sa sasakyan, patuloy pa rin siyang umiiyak. Pinindot niya ang salamin at sumigaw muli. Kuya Joel, babalikan kita, pangako yan. Tumango si Joel. Luha ang tanging sagot. Pagkaalis ng convoy, bumagsak ang katawan ni Joel sa lupa. Tumulo ang pawis, ang luha, ang lahat ng bigat na pinigilan niyang sumabog kanina. Sa kamay niya, hawak pa rin niya ang laruan. Tahimik niyang binulong. Salamat sa lahat, Tol. Kahit sandali lang, naging buo ako. Muli dahil sa'yo, nakaramdam ako ng pamilya at halaga. At sa araw na iyon, habang sumikat ang araw sa bayan ng Tanglaw, isang batang mekaniko ang nawalan ng kasama. Kabanata 8. Ang sunog na nagbigay sakit. Isang gabi, habang abalang nagkakalkal si Joel ng piyesa sa ilalim ng isang pick-up na bagong dating sa talyer, isang matandang lalaki ang sumigaw mula sa labas. Joel, may amoy gas! Tingnan mo yung van, tingnan mo nga. Opo, Ninong. Sagot ni Joel habang nilalapag ang kanyang tools. Sa pagmamadali niyang tapusin ang trabaho para makapahinga na, hindi na niya napansin ang manipis na tagas mula sa linya ng gas. Nakasindip pa rin ang welding torch malapit sa makina. Isang kisap mata lang. Boom! Sumambulat ang apoy. Nayanig ang paligid. Tumalsik ang mga gamit. Sa sobrang lakas ng pagsabog, bumulwak ang apoy mula sa ilalim ng sasakyan. Napasigaw ang mga manggagawa. Napakapit ang mga kapitbahay sa rehas. At ang mga batay nagsitakbo. Ang mga matanday na patili. Si Joel, na nasa tapat mismo ng makina, ang direktang tinamaan ng apoy. Joel! Sigaw ni Ninong Tonyo habang pinipilit lapitan si Joel. Pero napaatras siya sa init. Walang malay si Joel nang buhatin siya papunta sa kalapit na health center.
Nasunog ang kalahating muka, ang kanang balikat, at halos kalahating dibdib. Sa ospital, ilang araw siyang walang malay. At sa kanyang panaginip, naroon si Noel, nakatingin sa kanya, umiiyak, sumisigaw ng, "Kuya Joel!" Pero hindi niya maabot. 3 linggo na ang lumipas bago siya makalakad muli. Wala na siyang salamin sa harap ng barracks. Binaklas ang mga punit na kortina. Ang dating silid na puno ng tawa ni Noel ay naging madilim at malamig. Habang pinagmasdan ang kanyang refleksyon sa basag na side mirror ng kotse, dahan-dahang pumatak ang luha niya. Ganito na ba talaga ako? Ang dating Joel na laging may ngiti at bukas na mukha ay ngayoy may takip na telang itim sa kaliwang pisngi. Tinakpan niya ito para hindi matakot ang mga bata at customer ng talyer. Habang nag-aayos ng tambutsyo, lumapit ang batang pamangkin ni Mang Brando. "Tito Joel, ikaw na ba talaga yan?" Hindi siya makasagot. Ngumiti lang kahit masakit. Ilang araw pa, habang nagpahinga sa likod ng talyer, may dumating na SUV. Bumaba ang 2 elegante at may edad na babae. Sila'y mukhang formal, pero malamig ang mga mata. "Dito ba ang talyer na pinagtatrabahuhan ni Joel de la Cruz?" Tanong ng isa. "Oo po, ako po si Joel." Nakatingin ng 2. Pagkatapos ay nagpakilala. "Kami po ang kinatawan ng Salvador family. Gusto naming iparating na hindi na kayo kailangan makipag-ugnayan pa kay Noel. Hinihiling ng pamilya na huwag niyo na siyang bisitahin, tawagan o ipaalam o may connection pa sa kanya." Parang pinagbagsakan si Joel ng langit at lupa. "Bakit po? Hindi ba't ako ang nagligtas sa kanya at ako nag-alaga sa kanya?" Alam po ng pamilya ang pasasalamat, pero ayaw nilang ma-attach si Noel sa mga alaala ng lansangan. Ayaw nila siyang masaktan muli. Mas makakabuti po na hindi po kayo makipag-ugnayan pa. Pero maghahanap siya, magtatanong siya. Hindi niyo ba sasabihin sa kanya? Sapat na alam niya na sa mabuting kalagayan kayo. Hindi na niya kailangan malaman ang buong katotohanan. Iniabot nila ang sobre. May lamang cash. Pasasalamat daw po ito. Personal mula sa kanyang pamilya. Sana itanggapin ninyo. Ngunit hindi ito tinanggap ni Joel. Ayokong bayaran. Ang kailangan ko lang ay marinig niyang hindi ko siya iniiwan. Umalis ang 2 babae na walang sagot. Sa likod nila, si Joel ay nakatayo sa gitna ng alikabok. May telang tumatakip sa kanyang peklat at mga matang lumuluha hindi sa sakit ng katawan kundi sa sugat ng panlilin lang. Maya-maya, habang naglalakad sa palengke, narinig ni Joel ang ilang chismosa. "Ay, di ba yan yung sunog ang mukha?" "Oo, yan yung dating inalagaan yung batang may kapansanan. Baka nga ginagamit lang niya yun para maawa ang tao. Sabi nga ng pinsan ko sa munisipyo wala na raw siya sa listahan. Baka pinabayaan na siya ng bata." "Siguro nga, nawala na yung Noel. Kasi pinabayaan din siguro." Kumulo ang tiyan ni Joel. Gusto niyang sumigaw. Sabihin ang totoo. Ipakita ang mga laruan, ang mga sulat, ang mga peklat. Pero pinili niyang manahimik. Alam niyang hindi lahat ng laban ay kailangan sabayan. May mga sugat na hindi kailangang ipakita para lang mapatunayan ang pagmamahal. Sa gabing iyon, nilinis niya muli ang sirang wheelchair ni Noel. Binuhos ang tubig, pinunasan ng tela, nilagyan ng langis ang gulong. Maaaring wala na ang batang dati niyang tinatawag na kapatid, pero sa puso niya, araw-araw pa rin umiikot ang buhay sa isang pangakong binitawan. "Hanggat buhay ako, hindi ko hahayaang mawala ka sa mundo." Kabanata 9. Ang lumipas na panahon. Lumipas ang mga taon sa bayan ng Tanglaw. Sa unang tingin, parang wala namang nagbago. Nandyan pa rin ang lumang talyer, ang karinderyang laging may tinolang manok, ang tricycle drivers na nagkwakantuhan sa kanto.
Pero para kay Joel de la Cruz, ang lahat ay nag-iba na. Hindi na siya lumalabas ng walang takip sa muka. Hindi na rin siya masyado nakikisalamuha sa iba. Kung dati abala siya sa pagbibiro sa mga customer at pakikisalamuha sa mga kabataan sa paligid, ngayon ay mas pinili niyang tumahimik, magtrabaho at umiwas sa eksena. Sa loob ng barracks, halos wala ng laman kundi mga gamit na puro alaala. Isang lumang walker, isang laruan na sasakyan, at ang kinakalawang na wheelchair ni Noel. Nakasilid sa isang kahon ang mga sulat na hindi niya kailanman na ipadala. Araw-araw, sinasariwa niya sa isip niya ang boses ni Noel. Ang tawa nito, ang ngiti, ang tinig nitong tumatawag na Kuya Joel. Ngunit sa kabila ng pananahimik niya, hindi tumigil ang kanyang mata sa pagbabantay. Sa mga balita, Facebook post, flyers ng outreach programs, lahat na may larawan ni Noel ay kinokolekta niya. At sa bawat litrato, kitang-kita niya ang pagbabago. Si Noel, na dating takot magsalita, ngayon matayog na nagsusulong ng karapatan ng mga batang may kapansanan. Sa edad na 17, siya na ang tinaguriang Young Ambassador of Disability Rights ng isang international foundation. Sa kanyang mga speech, lagi may kasamang linya. May isang taong tumulong sa akin noong panahon nung wala akong boses. Hanggang ngayon, hindi ko siya makakalimutan. Utang ko sa kanya ang lahat. At sa bawat pahayag na iyon, hindi maiwasan ni Joel ang mapaluha sapagkat alam niya siya iyon. Pero wala siyang mukha sa kwento. Wala siyang pangalan. Isang anino na lang siya sa likod ng tagumpay ni Noel. Hanggang isang araw, habang nasa isang event ang Salvador Foundation sa isang sikat na hotel sa Maynila, natawag si Joel para ayusin ang van ng isang kilalang negosyante na bahagi ng event. Pagdating niya sa lugar, hindi siya makapaniwala sa nakita. Sa entablado mismo ng ballroom, naroon si Noel. Matangkad na bihis sa Amerikana habang binabasa ang kanyang talumpati sa harap ng maraming bisita. Nakaupo sa harap ang mga kilalang personalidad, diplomats, media at ilang business tycoons. Si Joel ay nanatiling nakatayo sa gilid ng service area. May suot na cap at surgical mask. Biglang may isang lalaking mistiso ang lumapit kay Noel. Narinig na Joel ang usapan. Dapat hindi ka na dinala dito. Bulalas na lalaki. Hindi ka bagay sa lugar na ganito. Mukha ka pa ring bata sa kalye. Hindi naman halata na anak ka ng diplomat eh. Nakita ni Joel ang pagkailang sa mata ni Noel. Napakagatlabi ito. Ngunit pinilit ngumiti at tumango na lang. Tumalikod na ang lalaki sabay bulong. Sayang ka. Hindi na napigilan ni Joel ang sarili. Tumayo siya, tahimik na lumapit at bago pa man tuluyang makalayo ang lalaki, isang malutong na suntok ang binigay niya rito. Napaurong ito at napasigaw at nagkagulo ang mga tao sa paligid. Wala kang karapatang manlait ng pinanggalingan ng iba. Maling sabi ni Joel bago lumayo at sumakay muli sa van. Hindi niya alam kung nakita siya ni Noel, pero bago pa siya makaalis, may isang tanod ang humabol. Sandali lang kuya, may nagpakilala na saksi sa'yo. Sabi niya, yun daw ang lalaking tumulong sa akin noon. Gusto kang kausapin ng pinata. Napahinto si Joel, nanginginig ang kamay. Hindi siya sigurado kung handa siyang humarap. Hindi alam ni Noel na hindi lamang isang beses nangyaring itong ipagtanggol siya ni Joel. Habang lumalaki siya, kahit sa malayo, lagi siyang sinisiyasat at binabantayan ni Noel. At kung sino man ang may gumawa ng masasama sa kanya, binabalikan sila ni Joel na hindi alam ni Noel. Isang gabi, habang bumalik na siya sa Tanglaw, may dumaan na bata sa tapat ng talyer. Kuya Joel, nakita ka raw ni Noel sa Maynila. Sinabi niya sa TV na gusto ka raw niyang makita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, dumating si Aling Rosa, isa sa mga pinakatsismosa sa bayo.
Sabihin niyo dyan sa Noel. Pera lang ang habol niya ni Joel sa kanya, kaya siya inalagaan. Hindi umimik si Joel, sa halip ngumiti siya sa lalaki at sinabing, sabihin mo na lang kay Noel na salamat sa pag-aalala pero masaya na ako dito. Hindi na niya kailangan hanapin pa ako. Makalipas ang ilang linggo, natanggap ni Joel ang isang sobre mula sa Koryo. Walang sender. Nang buksan niya ito, may laman na larawan ang lumang walker ni Noel na pinadala niya noon sa outreach center. Sa likod ng litrato may maikling sulat. Kung sino ka man, alam kong ikaw ang kuya. Sa mga alaala ko, kung handa ka sana magkita tayo. Hindi pa rin siya sumagot. Pero sa puso niya, alam niyang kahit ilang taon na lumipas, kahit ilang milya ang layo nila sa isa't isa, ang ugnayan nila ay hindi kailanman naputol. Hindi man siya makapagpakilala, alam niyang sa bawat takbang ni Noel, naroon siya, isang tahimik na anino sa likod ng tagumpay, isang tagapagtanggol na walang pangalan. At sa bawat araw na dumarating, patuloy siyang nananalangin. Sana ba ng araw, ako rin ang hahanapin ng mata niya. Kabanata 10. Ang binatang leader. Sa bawat entablado na tinutungtungan ni Noel Salvador, dala niya ang dignidad ng mga batang minsan ikinalimutan ng lipunan. Sa edad ng 21, isa na siyang kinikilalang boses ng mga kabataang may kapansanan. Mula sa mga seminar sa universidad hanggang sa forum ng international NGOs, isa lang ang mensaheng paulit-ulit niyang sinasabi. Walang batang dapat ikulong sa katahimikan. Lahat tayo ay may karapatang marinig. Tuwing siya ay nagsasalita, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, sa kanyang tuwid na postura, matalinong pananalita, at pusong puno ng tapang. Ngunit sa likod ng mga papuri at parangal, may bumabagabag pa rin sa kanyang isip ang mga alaala ng isang lalaki na tinatawag niyang Kuya Joel. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng mga sulat ng mga batang may kapansanan mula sa probinsya, napansin niya ang isang liham na may kakaibang tono. Salamat po, Sir Noel. Dito po sa bayan namin sa Tanglao, halos walang nagtuturo sa amin. Pero noong bata raw po kayo, may mekanikong nag-alaga sa isang batang marumi at pipi. Sabi ng lola ko, parang ikaw daw yun. Sana bumalik ka rito para malaman mo ang totoo. Napahinto si Noel. Tanglao? Parang may kung anong biglang bumalik sa alaala niya. Isang lumang barracks, amoy ng grasa, laruan na gawa sa tansan, at isang tinig. Tol, andito lang ako. Hindi kita iiwan. Tumayo siya, binuksan ang drawer at inilabas ang lumang larawan. Ang isa sa mga iilang bagay na natagpuan sa kanyang lumang wheelchair. Isang faded na Polaroid ng isang batang payat, naka-wheelchair at isang lalaking may itim na buhok at ngumingiting may pagkabayani. Hindi niya alam ang pangalan ng lalaki. Wala nakasulat, pero palagi niyang tinatawag sa isip, Kuya Joel. Sir Noel, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanya assistant. Tumango siya, pero halatang may bumabagabag sa kanya. Magset tayo ng outreach sa probinsya. Gusto ko magsimula sa mga lugar na walang access sa therapy o education. Saan po natin uunahin? Napatingin si Noel sa lumang sulat. Tanglao, doon tayo magsisimula. Kinabukasan sa meeting ng board ng Salvador Foundation, ipinaglaban ni Noel ang kanyang plano. May ilang kontra. Hindi ba mas mainam kung Metro Manila muna? Bakit Tanglao? Wala namang record na may connection ka roon. Pero matatag si Noel. Kailangan ko makita ang lugar. Marami raw batang nangangailangan doon. At gusto ko ring malaman ang ilan ng bahagi ng aking nakaraan. Tahimik ang board. Wala nang tumutol. Sa loob ng puso ni Noel, alam niyang mas malalim ang dahilan kung bakit siya tinatawag sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang linggo, final na ang lahat. Inaprubahan na ang balik kalinga sa Tanglao Project. Piniyagan din siyang dalhin ang kanilang mobile clinic van, ang therapy kits at scholarship forms sa mga batang may special needs. Sa gabi bago ang biyahe, habang mag-isa sa kanyang silid,
Binuksan muli ni Noel ang mga luma niyang gamit. Sa ilalim ng isang kahon, nakita niya ang isa sa pinaka-natatanging bagay. Isang punit na tela na ginagawang bandana at isang tansang kotse na sira ang gulong. Hinitian niya ito. Kuya Joel, bulong niya. Ikaw nga ba talaga yun? Tumulo ang isang luha sa mata ni Noel. Hindi niya alam kung ito ba'y saya, pangungulila o paghahangad. Pero isa lang ang malinaw. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Marami nang nabura sa kanyang alaala mula na siya ay pinagaling sa isang psychiatrist. Sa umagang papunta na sila sa Tanglaw, habang bumabagtas ng convoy ng Salvador Foundation sa malikabok at makipot na kalsada, pinikit ni Noel ang kanyang mga mata. Sa kanyang panaginip, narinig niya muli ang tinig ng batang siya noon. Kuya Joel, huwag mo akong pabayaan. At pagising niya, isang matamis ngunit malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Huwag kang mag-alala, kuya. Ako naman ang maghahanap sa'yo ngayon. Unti-unti nang bumalik ang aking alaala sa aking nakaraan. Kabanata 11. Ang hindi inaasahang pagkikita. Mataas na ang araw nang makarating ang convoy ng Salvador Foundation sa bayan ng Tanglaw. Habang bumababa ang mga tauhan mula sa van at truck, agad naman nagtipo ng mga bata, magulang at guro sa plaza. May karatulang nakabitin. Maligayang pagdating ni Noel Salvador at ang Balik Kalinga team. Ngunit habang abala ang lahat sa paghanda ng programa, si Noel ay may tila sariling hinahanap. Hindi siya mapakali. Sa bawat sulok ng bayan, tila hinahanap ng kanyang mata ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sir Noel, gusto niyo na pong simulan ang pagbibigay ng kagamitan? Tanong ng isang volunteer. Sandali lang, gusto kong umikot. Sagot niya. Hindi na siya sinamahan ng team. Naglakad siya mag-isa sa makipot na daan patungo sa palengke, hanggang sa mapadako sa tapat ng isang lumang talyer. Kalawangin ng mga signage at may sira-sirang bubong at tila halos wala nang mapagkumpuni roon. Napansin niyang may isang mobile clinic van medyo may problema sa makina. Agad niyang tinawag ang driver. Sir Noel, yung van po natin nag-overheat. Dito raw may talyer na pwedeng puntahan. Pumasok si Noel sa loob ng bakuran ng talyer. Amoy langis, amoy kalawang, amoy alaala. May tao pa ba? Tawag ng driver. May lumabas na lalaki may takip ang kalahati ng muka gamit ang itim na telang maskara. Medyo kuba na sa trabaho. Tahimik at tila ayaw makipag-usap. May hawak na wrench habang sinusuri ang makina. Sir, pwede po bang magpa-check ito? Mobile clinic po namin yan part ng outreach program, sabi ng driver. Tumango ang mekaniko, walang imik. Tahimik na sinimula ng pag-check. Tila sanay na sanay ang kamay nito sa makina. Kilos na paulit-ulit, pihit na eksakto sa torque, at tingin na malalim sa bawat detalye ng makina. Si Noel, sa di malamang dahilan, napako sa tingin sa lalaki. Bakit pamilyar ang galaw niya? Habang pinagmamasdan niya ito, may biglang dumaan na hangin. Kasabay nito, lumipad mula sa isang bukas na pinto ng barracks ang isang bagay, isang laruang gawa sa tansan. Sirang-sira, may nakadikit pang maliit na sticker na hugis bituin. Nahulog ito sa mismong paanan ni Noel. Napayuko siya, pinulit niya ito, at doon nagsimulang bumalik ang mga alaala. Isang batang gusgusin, isang barracks, isang laruan na sila mismo ang gumawa mula sa tansan. Kuya Joel. Napalingon si Noel sa mekaniko. Nanginginig ang kamay niyang may hawak na laruan. Dahan-dahan siyang lumapit. Kuya? Anes niya. Kuya Joel? Napalingon ang mekaniko. Ngunit imbis na tumugon, agad nitong tinakpan muli ang muka at tumalikod. Halatang gulat na gulat. Nanginginig ang balikat. Nangingilid ang luha. Kuya Joel? Ikaw ba yan? Muling tanong ni Noel. Nanginginig ang tinig. Hindi na siya makagalaw. Ang damdaming umaapaw sa dibdib niya ay tila sasabog. Sa wakas, sa ilang taon na paghahanap ng panalangin at pagtatanong kung totoo ba ang mga alaala niya, eto na,
Narito siya sa harap niya. Kuya Joel, lumapit siya. Ako to, si Noel. Tahimik, ang tanging naririnig ay mahinang pag-ikot ng makina. Biglang bumukas ang pinto ng barracks. Napalingon si Noel. Sa loob may mga lumang gamit. Isang walker, isang puting sapatos na pambata, isang lumang drawing na may nakasulat na Kuya Joel plus Noel equals kapatid habang buhay. Tuluyan nang bumagsak ang luha ni Noel. Hindi siya nagkamali. Ito ang tahanan niya at ang taong nasa harap niya, kahit may maskara na, kahit may peklat, kahit nagtatago, ay ang taong bumuo sa kanya noong siya ay wala pang pangalan, boses o kinabukasan. Kuya, bakit hindi mo ako hinanap? Bulong niya. Tumalikod ang lalaki, tila gustong umiwas. Ngunit bago siya makalayo, hinawakan siya ni Noel sa braso. Kuya Joel, hindi ko kailangan ng yaman. Hindi ko kailangan ng titulo. Ikaw lang. Nanginig ang katawan ng lalaki at sa wakas sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, narinig ni Noel ang boses na matagal niyang kinapanabikan. Noel, patawad. Ayoko madungisan yung alaala mo sa akin. Hindi mo kailangan makita ako ng ganito. Ang mahalaga kuya, ikaw pa rin yan at ako pa rin ito. Yung batang sinagip mo, naghahanap sa'yo araw-araw. Tahimik silang dalawa. Sa gitna ng langis, kalawang at liwanag ng hapon parang huminto ang mundo. Isang mulit-muling paghahanap. Isang biglaang pagtatagpo. At sa muling pagkikita ng dalawang kaluluwang pinagtagpo ng tadhana, hindi pa man nila alam, bukas na ang pintuan ng tunay na paghilom. Kabanata 12 ang pagkilala. Nang tuluyang kumalma ang pag-ikot ng makina ng mobile clinic van, sabay rin itong tinapatan ng katahimikan na tila mas malalim pa sa tunog ng anumang sirang tambutsyo. Nakatayo si Noel sa gitna ng talyer. Hawak pa rin ang laruan nilang gawa sa tansan. Habang ang mekanikong may maskara ay nanatiling nakatalikod, nanginginig ang balikat at tila nakipaglaban sa luha. Kuya Joel? Muling tawag na Noel. Mas banayad, mas puno ng damdamin. Kung ayaw mong maniwala, ay ipapakita ako. Lumakad si Noel papasok sa barracks, walang sumita sa kanya. Sa isang sulok may lumang cabinet na yari sa yero. Binuksan niya ito at bumungad ang mga lumang gamit. Isang luma at kalawanging walker. May pangalan sa gilid, NS. Isang lumang polo na ginamit niya noon. Isang kahon na punong-puno ng mga sulat. Binuklat niya ang isa. Nakalagay sa sulat, Noel, araw-araw ako nananalangin na sana maalala mo pa ako. Hindi ko alam kung nasaan ka pero hindi ako umalis sa Tanglaw. Nandito lang ako, kapatid. Napatakip ng bibig si Noel. Muling dumaloy ang luha. Isa pang sulat, mas luma. Tol, kahit hindi ka pa nagsasalita, alam ko naiintindihan mo na ako. Kapag nakangiti ka, pakiramdam ko, buo na ang mundo ko. Napasigaw si Noel. Kuya? Biglang pumasok si Joel mula sa labas. Nagmamadali. Pero pigil pa rin ang emosyon. Pinilit niyang kunin ang sulat sa kamay ni Noel. Pero huli na. Noel, huwag mo na sanang. Ngunit napigil siya ng yakap. Isang yakap na may halong pighati, pananabik at lubos na pasasalamat. Isang yakap na matagal nang pinipigilan ng panahon at pangamba. Kuya Joel, ikaw talaga. Sa wakas, tumigil si Joel. Tumayo siya, dahan-dahang inalis ang telang tumatakip sa kanyang mukha. Nahulog sa sahig ang tela. At kasabay nito, bumagsak ang lahat ng pader na itinayo niya para itago ang sarili. Naroon ang mga paso, ang peklat na sinisikap niyang itago sa loob ng maraming taon. Ngunit ang nakita ni Noel ay hindi ang mga peklat. Ang nakita niya ay ang mga matang nangungusap ng katapatan. Mga matang nagsabing, hindi kita iniwan. Kuya, anas ni Noel, hindi ako natatakot sa mga sugat mo kasi lahat ng sugat na yan, para yan sa pagiging mabuti mo. Napayuko si Joel. Hindi niya alam kung anong isasagot. Pero napangiti siya sa gitna ng luha. Para sa'yo at dahil sa'yo, sagot niya. Noong nawala ka,
Pakiramdam ko, ako na rin ang nawala. Kaya hindi ko na pinilit. Akala ko mas magiging maayos kung wala ako sa tabi mo. Hindi kuya, alam mo ba, sa lahat ng tagumpay ko may kulang. Hindi ko alam kung sino ang hinahanap ko. Hindi klaro ang muka. Hindi klaro ang aking alaala sa aking nakaraan. Kabanata 13. Mga anino sa likod ng yaman. Pakalipas ang 1 linggo, mula nang muling magkita, sina Noel at Joel, tila unti-unting bumalik sa ayos ang lahat. Masaya si Joel sa tuwing bumibisita si Noel sa talyer. Pinakilala ni Noel si Joel bilang honorary advisor ng kanilang outreach sa Tanglaw. At para kay Joel, sapat na ang tahimik na presensya ng batang minsang minahal niya ang parang tunay na kapatid. Ngunit sa Maynila, sa mga boardroom at corporate meetings ng Salvador Foundation at Salvador Group of Companies, isang masalimuot na unos ang namumuo, ngunit hindi pa nararamdaman ni Noel. Hanggang sa dumating ang isang sulat na ikinabagabag ng lahat. Notice of pending charges, estafa issuance of bounced checks, falsification of public documents. Anong ibig sabihin na to? Galit na tanong ni Noel sa kanyang sekretarya. Ako raw ang nag-issue ng peking cheque sa contractor natin sa Cebu project? Sir, nanginginig ang sekretarya. Lahat po ng dokumento ay may pirma ninyo pero pinipilit po na accounting na kayo po mismo ang nag-aproba. Bumagsak si Noel sa upuan. Hindi siya makapaniwala. Ilang milyon ang nawawala. At ang mas malala, ang pangalan niya mismo ang nilagay sa sentro ng iskandalo. Makalipas ang ilang oras, dumating ang legal counsel ng kumpanya. Noel, kailangan mong harapin ang mga to. May 5 kasong isinasampalaban sa'yo at may nag-leak ng media outlet. Baka bukas headline ka na. Hindi ko ito ginawa. Hindi ako pumirma ng kahit anong ganyang cheque. Maling sagot ni Noel. Pero sir, singit ng legal officer, ang mga cheque galing sa opisina mo. Ang pumalit sa inyo noong nasa outreach kayo sa Tanglaw, si Mr. Lorenzo Sarmiento. Siya ang aking CEO habang wala ka. Napakunot noo si Noel. Si Lorenzo ang kanyang pinagkakatiwalaang business partner mula pa nang pumasok siya sa foundation work. Siya ang tumulong sa kanya nung una pa lang siyang bumalik sa pamilya ng mga Salvador. Matinik, matalino, magaling magsalita, at tila masyadong perpekto. Ngunit ngayon, unti-unting may bumubuking sa likod na maskara nito. Kinagabihan, habang nakaupo sa opisina, pinilit ni Noel na balikan ang mga dokumento. May pinabura si Lorenzo sa digital system. May mga record na nawawala. Lahat ng pera na para sa mga proyekto ng mga bata ay inilipat sa mga shell company. At ang pinakamatinding revelasyon ay lumitaw na isang sulat na hindi sinasadyang niiwan sa dating opisina ni Lorenzo. Isang lumang kopya ng police report tungkol sa aksidenteng sinapit ng kanyang mga magulang. Ang aksidenteng sinabing freak car crash noon. Ngunit sa ibaba ng report, may isang linya. Anonymous witness claims car tampering and arranged brake failure. Person of interest. Parang gumuho ang mundo ni Noel. Siya ang dahilan kung bakit naulila ako. Kinabukasan, dumating ang subpoena. Kailangan siyang humarap sa preliminary hearing. Sa labas ng Salvador Building, nagkagulo pa ang media. Puno ng kamera. May mga nagsisigawan. Mandurugas! Peking philanthropist! Sa loob ng kanyang opisina, wala na ang dating respeto. Maging mga board ng sariling pamilya ay nag-aalinlangan sa kanya. Wala na ring makakakitaan si Noel ng suporta maliban kay Joel. Habang nasa tanggapan ng talyer si Joel, dumating si Noel. Nakasombrero, naka-jacket, at halatang napagod. Hindi na niya kailangan itago ang bigat na dinadala. Kuya, anas ni Noel. Sinira nila ang pangalan ko. Pati ang pangalan ng mga magulang ko. Nilaso nila ang alaala ng kabutihan. Ang taong pinagkakatiwalaan ko pala, siya rin ang sumira sa pamilya ko.
Hindi na napigilan ni Joel ang paglapit. Inakbayan si Noel. Alam ko kung anong pakiramdam ng pinagtaksila, Noel. Pero hindi mo kailangan lumaban mag-isa. Paano to, kuya? Baka mawala sa akin ang lahat. Pati ang foundation, ang mga proyekto natin. Ngumiti si Joel. May mga bagay na pwedeng mawala. Pero ang integridad, kapag totoo ka, babalik yan. At ngayon, kailangan mong ilaban ang katotohanan. Paano? Hanapin natin ang butas. Kung may daya sa mga dokumento, may isang taong may access. At hindi ako papayag na hindi siya mahuli. Para sa'yo, para sa magulang mo. Sa huling bahagi ng gabi, habang ang media ay patuloy sa pambabatikos at ang mga kaso ay unti-unting bumibigat, may isang mensaheng natanggap si Noel mula sa isang anonymous number. Alam mo na pala, pero hindi mo kaya mapatunayan. Maliban na lang kung buhay pa ang testigong akala mong patay na. Good luck. Napalunok si Noel. May testigo? Tumayo siya. Tumingin kay Joel. Kuya, may susunod tayong laban. At baka yun ang pinakamahalagang laban natin. Kabanata 14. Ang talyer ng sakripisyo. Maulan ng hapon nang hinatid ng private van si Noel sa harap ng Hall of Justice. Nakasuot siya ng itim na Amerikana. Mukha'y maputla at sa mga matay halatang ilang gabi nang hindi natutulog. Sa bawat hakbang pagpasok sa gusali, ramdam niya ang bigat ng buong mundo na nasa balikat niya. Kasong estafa, peking tseke, at kasinungalingang binuo ng taong halos itinuturing na niyang pamilya. Ngunit sa loob ng bulwagan, isang mas malaking sorpresa ang naghihintay. Pagbukas ng pinto ng hearing room, hindi ang legal counsel ni Noel ang tumayo mula sa depensa. Bagkus ng isang lalaking may maskara, ang naroon ng maruming polo, mantsado ng grasa, at may hawak na folder ng ebidensyang hindi niya na ipepresenta pa. Your Honor, anong abogado ni Noel, may bagong testigo sa kaso. Siya rin po ang aamin sa mga dokumentong iniimbestigahan. Nagkagulo ang loob ng korte. Noel Salvador is not the forger. Dagdag pa, the man who authored the checks, the files, and arranged the cover-up is standing here today. Dahan-dahang inalis ng lalaking iyon ang kanyang maskara. Si Joel. No! Sigaw ni Noel mula sa kinauupuan niya. Kuya, anong ginagawa mo? Ngunit hindi siya pinansin ni Joel. Tumindig ito, humarap sa korte, at buong lakas na nagsalita. Ako po si Joel de la Cruz. Ako po ang gumawa ng lahat. Ako po ang pumirma sa mga checking iyon, gamit ang pangalan ni Noel, dahil gusto ko siyang protektahan mula sa mga taong balak sirain siya. Ako ang nagtago ng mga ebidensya. Ako ang nag-edit ng mga dokumento. Nagtilian ng media. Kumurap-kurap ang kamera. Hindi makapaniwala si Noel. Kuya, mali ito. Bakit mo ginagawa to? Alam mo hindi mo ito ginawa. Si Lorenzo ang sala rin. Lumapit ang judge kay Noel. You do understand the consequences of what you're admitting. Opo, Your Honor. At handa akong panagutan ng lahat. Basta huwag niyong idamay ang batang to. Buong buhay niya sinikap niyang tumulong sa mga batang gaya niya. Huwag niyo siyang gawing kriminal dahil sa kasalanang ako ang gumawa. Ilang minuto lang, lumapit ang mga pulis. At pinusasan si Joel. Hindi ito lumaban. Sa halip, tiningnan niya si Noel nang may ngiti sa labi ng luha. Tol, minsan lang ako naging mahalaga sa buhay ng tao. Huwag mo nang sayangin yan. Ngunit si Noel ay tila na freeze sa kinauupuan. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Lahat ng alaala mula pagkabata ay nagsimulang bumalik. Ang laruan mula sa tansan, ang kape tinapay tuwing umaga, ang tinig na nagsabing, habang buhay, hindi kita pababayaan. At ngayon, iyon din ang tinig na isinusugal ang kalayaan para sa kanya. Lumipas ang araw, sumabog sa balita ang ginawang pag-ako ni Joel sa mga kaso ni Noel. Tinawag siya ng media na sakribisyo ng isang mekaniko. Habang ang pangalan ni Noel ay unti-unting nalilinis, ngunit sa puso ni Noel,
Hindi ito tagumpay. Ito ay isang pagkatalo ng isang taong handang mabulok sa kulungan para sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Kuya Joel, hindi ko papayagan ito. Kinagabihan, habang nakaupo si Noel sa loob ng barracks, tinanaw niya ang lumang photo frame ng bata pa sila. Naroon ang larawan sa likod na nakasulat ang Kuya Joel plus Noel equals kapatid habang buhay. Ngunit hindi mo ako kayang ipaglaban noon. Ngayon, ako ang lalaban para sa'yo. Bulong niya. Tinawagan niya ang dating IT specialist ng kumpanya. Ang isa sa iilang taon lamang niyang hindi nabayaran ni Lorenzo. Tulungan mo ako makuha ang backup ng CCTV logs, email threads at mga database entries na na-delete. May kopya pa ako niyan sa lumang external drive. Sagot ng IT. Pero delikado. Wala ka ng protection. Basta makuha ka lang ang totoo. Sagot ni Noel. Kahit anong kapalit. Kinabukasan, humarap siya sa press at sa korte. I retract my silence. Hindi si Joel ang may sala. Siya lang ang sumalo ng kasalanang hindi niya ginawa. At ngayong alam ko na ang buong katotohanan, ibubunyag ko ang lahat. Magsimula tayong muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kailangan maisip pang magsakripisyo para sa iba. At sa unang pagkakataon, tumingin si Noel sa kamera at buong tapang na sinabi, Lorenzo Sarmiento, babagsak ka. Hindi lang dahil niloko mo ang kumpanya, kundi dahil sinira mo ang buhay ng taong unang naniwala sa akin. Kabanata 15. Hindi pisikal ang pagkatao. Maaga pa lang ay puno na ng tao ang Hall of Justice. Hindi dahil sa celebrity scandal o high-profile political hearing, kundi dahil sa inaabangang pagsiwalat ng katotohanan sa kasong kinasasangkutan ni Noel Salvador. Ang dating bata sa wheelchair, ngayon kilalang tagapagtanggol ng mga kabataang may kapansanan. At ngayon nilapastangan ng mismong taong pinaniwalaan niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Noel ang tila bibitay. Siya na ngayon ang humahawak ng armas ng katotohanan. Tinawag ang testigo sa kasong estafa, falsification, and attempted corporate fraud, Mr. Eduardo Edong Viloria. Tahimik na pumasok sa witness stand ang lalaking halos sing edad ni Joel. Dating accounting staff ng Salvador Group, kilala sa pagiging tahimik sa takot ng gulo. Ngunit ngayon sa ilalim ng panunumpa at sa harap ng korte, tila may bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Mr. Viloria, paninimula na abogado ni Noel. Hinihiling po namin sa ilalim ng oath sabihin ninyo ang buong katotohanan tungkol sa mga nangyayaring pandaraya sa kumpanya. Tahimik, nanginginig ang kamay ni Edong. Tumingin sa paligid, tila nag-aalinlangan. Ngunit sa sulok ng silid, napansin niya si Joel. Nakaputing polo, nakaposas, at nakaupo sa isang sulok na tila wala ng pag-asa. Doon na siya napaluha. Hindi na niya kinaya. Sa totoo po, hindi po si Noel Salvador ang may sala. Umiyak na siya. Si Lorenzo Sarmiento, ang tunay ng utak ng lahat. Nagkagulo sa courtroom. Pumalakpak ang ilan. Ang iba naman ay nanlaki ang mata sa pagkabigla. Pakiulit, Mr. Viloria, sabi ng judge, mariing tinig. Si Lorenzo po, sigaw ng testigo. Ako po ang nagtatago ng mga dokumentong pinagawa niya. Sa lahat ng checking pinirmahan, ako ang gumamit ng fake signature pad. Lahat ng email approvals ni Noel, pinalitan namin sa server. At yung panahong nawala siya sa Tanglaw, pinlano naming masira ang pangalan niya sa media. Totoo bang may kinalaman si Lorenzo sa pagkamatay ng magulang ni Noel Salvador? Tanong ng piskal. Lalong namutla si Edong. Humigop ng malalim na hangin. Saka nagsalita. Opo, Your Honor. Nandun po ako nang bayaran niya ang 2 lalaking naglagay ng sabotahe sa sasakyan ng mga magulang ni Noel. Brake failure po ang dahilan. Sinadya nilang mapalitan ng fluid. Tapos, pinagbantaan niya kung huwag magsalita. Kung hindi pati pamilya ko daw ay mawawala. Halos mahulog sa kinauupuan si Noel. Pinilit niyang manatiling matatag. Ngunit ang marinig ang kumpirmasyon,
Tila sumabog ang lahat ng damdaming tinago niya mula pagkabata. Tumulo ang luha niyang pigil sa loob ng maraming taon. Pinatay niya sila. Bulong niya. Dahil lang sa pera. Hindi na napigilan ng mga tao ang emosyon. Ang ilang reporters ay nag-uunahan sa pag-type. Ang board ng Salvador Group ay tulalang nagtitigan. At si Joel, kahit nakaposas, ay napatingin kay Noel. Ngayon ay nakatayong tuwid. Marubdob ang damdamin at puno ng lakas. Tumayo si Noel. Naglakad patungo sa harap. Hindi na ito bahagi ng legal script. Ngunit pinayagan siya ng korte. Dahil alam ng lahat, ito ang puntong matagal nang hinihintay. Your Honor, Ania, ngayon nalinaw na ang lalaking pilit kong pinagkatiwalaan, tinuring na partner, at itinuring na tagapagpayo, ang mismong taong sumira sa pamilya ko at pangalan namin. Tumingin siya sa media camera. Diretso, walang takot. Sa mga batang pinagsabihan ko na lumaban ka, yun na ang laban ko at lalaban ako. Sa likod ng courtroom, isang matandang babae ang lumapit kay Joel. Isa sa mga dating estudyanteng pinatanggap sa foundation ni Noel noon. Sir Joel, Ania, ngayon ko lang po kayo nakilala, pero sa ginawa niyo pong pagsakripisyo para kay Noel, sana po ay malaman ninyo, kayo po ang tunay na hero sa puso namin. Napaluhod si Joel, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa pagluwag ng bigat sa kanyang dibdib. Ngayon, hindi lang siya iniligtas, pinakawalan na rin niya ang kadena ng pagkalimot. Bumalik ang judge sa gitna ng hall. Sa lahat ng ebidensyang ipinakita, testimonya ng testigo at pagsusuri ng forensic audit ng mga dokumento, ang kasong isinampa kay Noel Salvador at Joel Salvador ay ibinabasura. Ang actual na suspect ay si Lorenzo Sarmiento. Muling nagpalakpakan ng courtroom. Bukod dito, inatasan ng NBI na arestuhin si Sarmiento. Samantalang si Joel de la Cruz ay pinalaya, walang sala. Sa labas ng korte, sinalubong ni Noel si Joel. Hindi na siya nagsalita. Walang salita na nakapantay sa ginawa ng taong ito para sa kanya. Niyakap niya si Joel sa gitna ng ulan at media flash. At doon sa harap ng buong bayan, muling nagsanib ang dalawa ang kaluluwa na minsan pinaghiwalay ng kahirapan, kasinungalingan at tekrat. Ngayon ay binuo ng katotohanan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Istorya Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.